Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating programang mga pangakong di nabibigo. No, kamusta mo po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. No, tayo po ay nagpapasalamat na ginising po muli tayo ng ating Panginoon at taglay-taglay natin ang buhay at kalakasan. Kung kayo man ay nagbabiyahe, ingat-ingat po. No? Kung kayo man ay nagtatrabaho na, ay pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon o kung kaya ay nasa bahay, no? At kayo ay gumagawa sa inyong mga tahanan. Ang blessing po nawa ng ating Panginoon ang ating pong maranasan. So, binabati po natin ang ating pong mga listeners mula dyan po sa Luzon at dito naman sa Laguna, Batangas hanggang sa Mindoro ay binabati natin ng isang magandang umaga. No? At binabati rin po natin yung mga nanonood sa ating po sa Facebook, sa ating Adventist World Radio Manila at sa ating pong YouTube channel. At syempre, ang ating pong mga listeners dito sa Mega Manila. Yan, kaway-kaway naman po dyan sa mga listeners natin dito sa Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito ang mga pangakong di nabibigo, no? Kasama nyo ang Kuya Bong. At tayo po ay nagpapasalamat na may mga pagkakataon tayo na ganito. Yan. Kung gusto nyo po mag-text, no? 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. No? So, ngayon po, sino po sa inyo dito ang career person? No? Siyempre, sa mga lalaki talaga may career yan. Diyan sila. Sa mga babae, usually, pag nag-asawa na po yan, maaaring tatahan na lang sa tahanan at alagaan. Alam niyo po ba, ang minsan tinatanong yung mga nanay, no? At sumasagot yung mga nanay, "Ano po ang trabaho ninyo?" Ano lang ako, housewife." 'No? Alam niyo po, merong isang sumagot, "Ay, wag niyo pong lang, wag niyong gagawing lang ang mother o kaya ang housewife, 'no? Dahil sa mahirap na trabaho po ang pagiging housewife, 'no? Dahil talagang diyan nakasalalay ang ikalalago ng inyong pamilya, 'no? Maaaring napakasipag ng inyong asawa, pero kung ang asawa naman na siyang nangangalaga ng tahanan ay, gastador, wala rin pong mangyayari, 'no? Kung ibinibigay ng asawang lalaki, iniintrega lahat. Kaya napakaimportante po, 'no, na marunong din sa, management ang ating pong mga asawa, 'no? Ah, Iniisip po natin 'pag sinabing career, ayan yung mga nagtatrabaho lang, 'no, sa opisina, 'yan, mga doktor, yan ang iniisip nating career. Pero meron ding purpose sa atin ng ating Panginoon. Marahil ay hindi talaga focus tayo sa career. So, ang mga tanong, ano ba ang mga tanong natin dito? May pakialam kaya ang Diyos sa mga pinipili po natin na mga career sa ating pong buhay? No, so paano po natin maaayon ang ating gawain sa layunin ng ating Panginoon, no? Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagtawag, no? Yung calling natin at saka yung vocation natin, no? Yung bukasyon natin. At yung pang-apat ay paano natin po malalaman kung nasa tamang landas tayo, no? Kaya naman ang ating pong title ngayon ay Career and God's Purpose for Me. Oh, yung purpose ba ng ating Panginoon ay taliwas doon sa gusto nating career sa ating pong buhay? Yan ang isa sa mga tanong. Which brings us to our text for this morning na galing po sa Jeremiah 29:11. Sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." No, napakaganda po nung teksto sa atin dito dahil may plano pala sa atin ang ating Panginoon. At ano po yung mga plano na yun? Plano na hindi tayo ipahamak, kundi plano na bigyan po tayo ng pag-asa at kinabukasan, no? Napakagandang plano sa atin ng ating pong Panginoon, no? Yung pag-asa at bigyan tayo ng kinabukasan. Now, hindi lang po tayo bigyan ng pag-asa, hindi lang tayo bigyan ng kinabukasan. Ang plano rin sa atin ng ating Panginoon ay huwag tayong mapahamak, no?
Maaari sigurong may pag-asa tayo pero napahamak naman tayo. Maaring maganda yung kinabukasan natin pero napahamak naman din tayo, 'no? Ang plano pala ng ating Panginoon ay, sa ikabubuti natin at iiwas tayo sa mga masasamang mangyayari, 'yan. Kaya naman kung titingnan po natin kung ano ang gusto ninyong vocation, 'no, kung anong gusto niyong career at yung purpose sa atin ng ating Panginoon. Which brings us to our acronym, 'no. Gusto niyo malaman? Call. Yan daw po. Tumawag daw tayo sa ating Panginoon, C-A-L-L, 'no. Yung C, tayo po ay created for a purpose. Wag po natin kalimutan 'yan. May career kayong gustong puntahan, may gusto kayong gawing plano sa inyong buhay, alamin po muna natin, letter C, we are created for a purpose. Yan. At sunod po yung A, align work with worship. Hindi lang po pala dapat tayo ng trabaho. Hindi. Kailangan daw po ano natin ilayon, no? Ilayon natin ang ating pong gawain sa bigay papuri sa ating Panginoon, 'no? Ihanay, yan pala yung word na iniisip ko, ihanay natin yung trabaho natin sa pagsamba, 'no, at pagpuri sa ating Panginoon. At letter L, listen to God's voice. Makinig po tayo sa tinig ng ating Panginoon. At letter L ulit, doon sa ating pong acronym na call, live with eternal perspective. Mabuhay daw tayo ng ating pong pagpaningin, 'no, ay nakatutok doon sa darating na langit, na eternal, 'no, yung walang hanggan. Ito ang pananaw natin sa ating pong buhay. Kaya naman kung meron kayong career, nais niyo malaman kung anong gusto ng ating Panginoon sa atin, tandaan po natin yung call, 'no, yung ating pong acronym na call. So tingnan po natin yung pinakauna, 'no, dito. C, created for a purpose, 'no. Meron pong layunin ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. May disenyo, 'no, sa atin ng ating Panginoon. Alam niya kung ano yung nais natin, alam niya kung ano yung hilig natin, yung layunin natin, yung karera po natin o yung career natin ay bahagi ng ating Panginoon, yung bahagi ng disenyo ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Hindi naman niya sinasabi na, eto gusto ko sa'yo, wag mong gawin yang mga bagay na yan. Ikaw ay hindi yan makakabuti sa'yo. O kaya naman, kahit gusto natin at alam natin na makakabuti sa atin, para lang tayo ay ma-oppose ng ating Diyos, sabihin hindi yan. Hindi po, 'no? Ang ating Panginoon gusto niya yung ikabubuti natin. At in the long run, 'no, maaring sa umpisa ay hindi natin gusto, pero sa ating Panginoon, 'pag ito ay umabot na yung oraw, lumakad na yung oras, yung panahon, yung araw, yung buwan, nakikita po natin na mas maganda pala yung plano ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Si David mismo, mga kaibigan, pinuri niya ang ating Panginoon dahil siya ay ginawa na kamangha-mangha. Pag sinabing kamangha-mangha, wow, napapawaw ang mga tao. I'm fearfully and wonderfully made. Tayo rin po gano'n. Hindi lang po yan si David, kundi tayo, ang bawat isa sa atin ay ginawa tayo ng ating Panginoon na kahanga-hanga. Kaya ito po ay lagi nating pagtuunan ng pansin. Okay? At sabi po sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Tayo po ay ginawa ng ating Panginoon. At yung pagkagawa sa atin ay nilikha tayo kay Kristo Jesus upang gumawa tayo ng mga mabubuting gawa. Yun po pala, hindi pala tayo dapat gumawa ng mga masasama dahil tayo ay ginawa ng ating Panginoon para sa mga mabubuting gawa. Sabi po ni Friedrich Buchner. Yan. Ang hirap i-pronounce nito, no?
Friedrich Buchner. Yan. The place God calls you is the place where you keep gladness and the world's deeper hunger meet. Oh, yun po pala, no? Yung lugar daw po na tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos ay lugar kung saan nagtatagpo ang kagalakan, at ang matinding gutom dito sa mundo. Ano ibig sabihin? Yung world's deep hunger meet. Yung gustong-gusto nating gawin. Yan. Tayo po ay binibigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon. At binibigyan rin tayo ng ating Panginoon na gawin yung gustong-gusto nating gawin na yung makakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya kung lagi tayong nasa ating Panginoon, lagi rin yang nangyayari. Sabi po ni Rick Warren, we were made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense. No, ginawa po tayo ng ating Panginoong Diyos para sa Kanya. Kung hindi po natin maintindihan ito, ay hindi tayo magkakaroon ng saysay sa ating pong buhay. Kaya napaka-importante po, no? Tandaan po natin yan, na ang ating Panginoon mismo nagbibigay sa atin ng kagalakan. Nais ng ating Panginoon na tayo po ay maging masaya. No? Ayaw niya na tayo ay nalulungkot. Ayaw niya na tayo ay nasasaktan. Ang nais ng ating Panginoon ay tayo ay bumuti, no, sa ating pong buhay. Sunod po doon sa ating pong acronym na call, A, align work with worship. No? Ihanay daw po natin ang ating pong trabaho sa pagsamba. No? Ibig sabihin, offering ourselves as a living sacrifice. No? Tayo po ay gumagawa at tayo po ay tutulong sa kapwa, gagawa ng mabuting bagay sapagkat alam po natin ito ay isa rin namang paraan ng pagsamba dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano man ang iyong trabaho, gawain, bilang handog ninyo sa ating Panginoon ay yung inyong paggawa. No? Yung bukasyon ay ito po ay sagrado kapag ating pong inilagak o isinuko sa ating Panginoon. Sabi po sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. No? Ano man daw po ang mga bagay na ginagawa po natin, gawin po natin ito ng buong puso. No? Minsan tayo po ay nagtetempt, lalong-lalo na as Filipinos, no? Meron tayong mga kasabihan, bahala na, no? Bahala na si Batman, no? Ganyan lang nangyayari kahit hindi pa tayo tapos o kaya naman hindi maganda yung pulido yung ating pong paggawa, ay parang nangyayari, okay na, bahala na. No? Pero binabanggit po sa atin dito, pinapaalalahanan po tayo na anuman daw po yung ginagawa po natin, gawin natin po ito ng buong puso. No? At tayo ay parang gumagawa para sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay naglilingkod sa taong mahal po natin, kahit anong sakripisyo ginagawa po natin, kahit mahirap yung trabaho, ginagawa po natin sapagkat ibinibigay natin ito o inaalay po natin sa ating po mga mahal sa buhay. No, tayo po ay nasanay na tayo, marami sa mga Pilipino na punta sa abroad, no, para lang kumita doon. Biro nyo, sinasacrifice yung kanilang relationship na sana nakikita niya yung kanyang anak na lumalaki, no? Pag umuuwi na siya, biglang dagdag na laki na yung ulit kanyang anak, no? Nakakalungkot yung mga ganung bagay. Pero ang binabanggit po sa atin dito ay gawin po natin ng buong puso, no, ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin ito para sa ating Panginoon, para sa ating mahal na Panginoon. Sabi naman sa Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. No? Ihandog po natin ang ating po mga sarili, mga katawan natin, na buhay na handog, no? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito po ang tunay at wastong pagsamba. Kaya napaka-importante po, no, na yung mga magagawa natin, yung mga iniisip po natin, yung maitutulong po natin, ay gawin po natin na sinasakripisyo ang ating po mga sarili sapagkat ito ang tunay na pagsamba natin sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Billy Graham,
there is no difference between the sacred and secular unless we make it so. No, wala daw pong pagkakaiba sa pagitan ng sagrado at ng sekular na mga bagay. Maliban na lang kung gagawin natin ito na hiwalay na pagkakaiba. Ano po yung nangyayari? No? Narinig niyo po ba yung awit ng Santong Kabayo, Banal na Aso, Santong Kabayo, no? Nakalagay dun sa lyrics, meron daw pong isang madre, siya po ay nananalangin, at tahimik, nakarosaryo, tapos mamaya-maya ay mamaya-maya ay lumabas na pala siya, no? At pumara siya, sabi nung driver, diyan lang po sa babaan, no? Tapos kung ano-ano na po daw yung sinabi, yun yung sabi do'n sa kanta, no? Wala po dapat pagkakaiba. No? Sa buhay po natin, hindi puwede na, pagdadalo ka, para kang santo, no? Pero pagdating naman sa bahay ninyo, ayun na, hindi ka na kung ano-anong sinasabi mo, no? Ikaw na ay nakikipag-away sa iyong kapwa. Kapag kakaharap natin ang ating Panginoon, hindi po naaalis yung relationship natin sa Kanya. Kahit saan tayo naroon, ang ating Panginoon ay kasama natin. Magbabago ba dapat ang ating pong, yung ating pong mga kaugali, no? Kapagka ibang araw na, galit na tayo or nakikipagmurahan na tayo, pero pagdating sa simbahan ay talagang parang tayo yung mga santo. Ang sabi po dito ni A.W. Tozer, no, nire-remind po tayo, wala daw po dapat pagkakaiba yung sagrado at saka yung sekular, no? Wag po natin na gawing magkakaiba po ito dahil ang Panginoon nakasama po natin araw-araw, kung tutuusin, ay magbibigay sa atin ng ugaling constant o pareho yung ugali. Sino man ang kaharap po natin, mamahalin natin yung ating pong kapwa. Okay? So yan po, yung letter A, no, doon sa ating pong acronym na call, align, work with, worship. At sunod po yung L, no, yung unang L. Listen to God's voice, no? Yan, makinig daw po tayo sa tinig ng ating Panginoong Diyos, no? Humingi po tayo ng patnubay sa Kanya, no? Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, no? Sa pamamagitan po ng mga pananalangin, yung pagbasa ng banal na kasulatan at yung pakikinig, no, sa mga matatalino at mabubuting payo ng ating pong mga mentor, no? Ang boses ng ating Panginoon, siya ang nagtuturo sa atin ng career path natin. Kung alam po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon at alam po natin kung papaano natin siya sundin, no, ay atin pong malalaman kung ano yung gusto sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. No? Magtiwala tayo sa ating Panginoon at ituturo niya ang ating pong landas. Yan. Kung kayo man ay nalilito sa inyong karir, kung kayo man ay nalilito kung saan kayo pupunta at ano ang inyong gagawin pag-graduate ninyo o saan kayo hihingi ng trabaho, maghahanap ng trabaho, o ipanalangin po yan sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil siya ang magtuturo kung saan dapat tayo tumahak, no, ng ating pong mga landas. Sabi po sa Isaiah 30:21, your ear shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Napakaganda po, no? Na kahit po hindi natin alam kung ano yung daraanan po natin, kapag tayo ay nasa ating Panginoon at tayo ay laging nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, maririnig po natin actually, no? Ang mga salita sa likuran po natin ang nagsasabi, eto ang daan, lakaran mo ito. Nakaranas na po ba kayo ng ganyan? Na naririnig nyo ang
salita ng ating Panginoon o naririnig niyo ang boses ng ating Panginoon na nagsasabi sa atin kung saan tayo tutungo. Sabi po ni Charles Stanley, God's voice is still and quiet and easily buried under an avalanche of clamor. No, yan po ang nakakalungkot. Ang boses ng ating Panginoon ay tahimik. Naalala niyo po ba yung experience po ni Elijah, no? Siya po ay actually nagtago siya dahil siya natakot siya kay Jezebel, no? At siya ay nagtago at napadpad po siya sa isang kuweba, no? At doon ay nagkaroon ng kidlat, no? Pero doon sa kidlat wala yung boses ng ating Panginoon. Nagkaroon ng pag-ugong, no? Kulog, no? Pero ang boses ng ating nagkaroon ng earthquake pero hindi narinig ang boses ng ating Panginoon. Pero doon sa tahimik na lugar na iyon, nagsalita ng ating Panginoon sa kanya. Kaya nga, kung tayo ay tatahimik lamang, no? Tatahimik tayo at tayo po ay makikinig sa salita ng ating Panginoon, ay maririnig po natin ang kanyang salita sa tahimik na mga lugar. No? Minsan tayo po ay gigising na maaga. Alam niyo po ba ang ating Panginoong Hesus? Siya po ay gumigising. Early in the morning, He wakes up and go to a solitary place and there He prayed. No? Kung ito ay ginagawa ng ating Panginoon, dapat rin po natin gawin. Na tayo po ay babangon. No? Maaga pa lamang, wala pang maraming tao, wala pang maraming ingay. At tayo ay mananalangin. Hahanap tayo ng isang lugar kung saan walang makakadistorbo sa atin at tayo mananalangin. Yan po yung binabanggit po sa atin, no, na tayo ay manalangin. Sabi po ni Oswald Chambers, no, prayer does not equip us for greater works. Prayer is the greater work. Ang panalangin daw po ay hindi tayo inihahanda, no, sa malaking gawain. Kundi, yun na mismo ang gawain. Yung panalangin, yun ang mga dapat nating gawin. Napaka-importante po niyan. Na tayo ay gumawa, no, na makapagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. So yan po yung letter L. Listen to God's voice. At ang pinakahuli po doon sa ating pong acronym, live with eternal perspective. Na mabuhay daw po tayo, na nakatingin tayo, ang pananaw po natin ay dun sa walang hanggang buhay. No? Ang karera po ay pansamantala. No? Ito po ay isang bagay na nawawala. Ngunit, ang layunin ng Diyos sa atin ay para magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. No? Tayo po ay tumutok nawa, no, sa kanyang palagi dahil siya lang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Huwag po natin kalimutan yan. Sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Tayo po ay hanapin muna natin ang karihaan ng ating Panginoong Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay maibigay sa bawat isa sa atin. Ito po ay mga pangako, no? Isang pangako ng ating Panginoon na tayo daw po ay kailangan ay hanapin natin. Sabi naman niya, kung ako ay hahanapin nyo, makikita nyo ako. Kung kayo ay kakatok, kayo po ay bubuksan. Kaya napaka-importante na gawin po natin ang mga bagay na yan. Sa 2 Corinthians 4:18, what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Tama po yun. Yung nakikita natin, pansamantala lamang yan. Kahit napakagara pa yan na sasakyan, sa ilang mga panahon yan, luluma na rin yan at masisira na rin yan. Yung bahay natin, kahit matibay na matibay, ang ganda ng pintura, pero pagdating ng mga panahon, 3 years, 4 years, kailangan mo na ulit magpintura. Yung mga bagay po na yan ay very temporary lang po yan. Pero yung mga bagay na hindi po natin nakikita, ito ay pangwalang hanggan. Ano yun? Yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Pangwalang hanggan po yan. Okay? Yung mga iniisip natin na papuri sa ating Panginoon, ito ay pangwalang hanggan. Sabi po ni C.T. Studd, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ang ganda po. Isang buhay lang po ito. Pero ito ay mawawala na. Ngunit,
kung ano ang ginawa po natin para sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay magpasawalang hanggan. Ito po ay tatagal. Dahil ito po ay maaalala. Yung mga tao na ay mamamatay, pero kung hindi sila maliligtas, hindi nila maririnig, no, yung mga nangyari at nagawa. No, yan po. Napakagandang sinabi ni C.T. Studd. Okay? At sabi naman po dito ni John Piper, no, success is not measured by what you accomplish, but by what you inspire others for eternity. Ang tagumpay daw po hindi po ito nasusukat, no, sa kung ano ang iyong nagawa. Ngunit kung ano ang naging inspirasyon o naging inspirasyon ka ba sa iba na gumawa ng kahangahangang mga bagay, no? At ito po ay makapagdadala sa kanila sa eternity. Kaya napaka-importante po na tandaan po natin, naghahanap po ba kayo ng career? Okay, na magandang career sa inyong buhay. Tandaan natin yung call, no? Created for a purpose. No? Tayo po ay ginawa at nilikha para sa isang layunin. Letter A, align work with worship. No? Ihanay daw po natin yung gawain natin sa pagsamba sa ating Panginoon. Letter L, listen to God's voice. Makinig tayo sa tinig ng ating Panginoong Diyos at live with eternal perspective. Mabuhay po tayo na nakatingin palagi doon sa walang hanggang buhay. Kaya nga napaka-importante, hilingin po natin sa ating Panginoong Diyos na ipakita po sa atin kung papaano tayo magkapaglilingkod sa Kanya. No? Sa pang-araw-araw nating buhay, sa mga gawain po natin. Tayo man ay nag-aaral, tayo man ay manggagawa, tayo man ay pinuno, no? Yung ating pong karir, ito po ay isang tungkulin. No? Ituloy po natin na meron po tayong pananampalataya, meron tayong hilig, no? Na tayo po ay maging malapit sa ating Panginoon at makita po natin yung layunin ng ating Panginoon sa atin. Lagi tayong makinig sa tinig ng ating Panginoon. No? At iakma po natin ang ating pong debosyon. No? At iakma natin yung ating isipan sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay lubos na minamahal ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na bagaman may mga pagkakataon na hindi namin alam kung ano yung gagawin namin sa aming buong buhay o anong pipiliin na karir, nandyan kayo, patuloy nag-aakay sa amin na meron kayong plano para kami ay maging mabuti ang aming pong buhay, maging successful. Kaya po Panginoon, muli po namin itinatalaga ang aming mga sarili sa inyo. Samahan po nawa kami at kayo ang siyang patuloy na manguna sa amin. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. No? Patuloy nawa na kayo ay pagpalain ng ating Panginoon at sa susunod po nating pagkikita, nawa ay patuloy kayo na humawak sa kamay ng ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.